Magte-test tayo ng pH level ng mga cleansers. And right now, I'll be helping you decide kung bibiliin mo ba yung cleansers na nandito sa list ko. We have Celetec, CosRX Calming Foam Cleanser, Fresh Skin Lab Dark Spot Foam Wash, Celimax Noni Cleanser, Fresh Skin Lab Tomato Brightening Foam Cleanser, and B-Plane Mung Bean Cleanser. Another day, another Kikay Finds. Kumusta naman kayo guys? Ngayon nga ako ulit nakapag-upload sa YouTube. Nakakamiss ng maging YouTuber. So today, ang content natin ay magte-test tayo ng pH level ng mga cleansers. So as an acne-prone skin, ang dami ko na talagang cleansers na nagamit and I didn't realize na dapat yung mga cleanser natin, especially as ng mga acne-prone skin, hindi dapat mataas yung alkaline level, but it must be pH level. So meaning hindi siya sobrang acidic at hindi rin siya alkaline. Okay, so I have here different cleansers na na-try ko na. And some of them, alam kong pH level lang sila. But yung iba, hindi pa talaga. That's why I bought this pH level tester para malaman kung swak nga ba sa skin type ko. And para sa inyo na rin guys, to help you, diba, na makapili ng tamang cleanser. So first, here, I have my first ever cleanser na ginamit kong pang fasting sa Rejuve. Okay. So, when I started using rejuvenating sets, talagang nasira yung skin barrier ko. So, upon hearing sa mga vloggers, mga content creators na you have to reset your skin barrier. So, kailangan mild lang yung mga ginagamit. Ito yung unang ginamit ko. And so far, naka-help talaga to sa aking Celetec. It is a locally made cleanser and available siya sa Mercury. And napakamura lang din ito. So, let's now try testing our products. So, itong Celetec, alam ko marami ng reviews and pH level testing na naganap dito. So, alam naman natin na goods din siya and balance yung pH level niya. Simulan natin dito sa pinaka-curious ako. Ito, ating Fresh Skin Lab Tomato. Sila saglit. Ayan, ibabad natin ng medyo matagal. Diyan na rin time. Ito yung Fresh Skin Lab. Nanilaw. Tama ba guys? Mas malapit siya sa yellow, no? Yung yellow. So, 6. Fresh Skin Lab has malapit siya sa 6. Ewan, space ko. This is... Oh my gosh, parang ang alkaline niya. Oh my gosh, guys. Nagulat ako, nag-green ka agad itong ating CosRX AC Foam Cleanser. Favorite cleanser ko pa naman to, pero parang masyadong mataas yung alkaline level niya. Guys, correct me if I'm wrong. Hindi ako dermatologist, but kakanood ko ng mga contents about skincare. Sa kanila ko lang natutunan yung mga alkaline level, pH level. Pero according nga sa kanila, pag masyadong mataas yung pH level, it's not healthy for the skin. So, oh my gosh, it's an 8. Ito, 8 or 9. 8 or 9 siya, guys. Sad. SSD, charot. Nasad ako, oh my gosh. 8, si CosRX. Next naman natin ito-try itong Fresh Skin Lab K Aloe Eyes Dark Spot Foam Wash. Sana mababa ka lang, please. Ikaw sa pamangkit ko. Ala, nag-green siya. Nag-green siya, my gosh. Mataas ang alkaline level niya, guys. This is Fresh Skin Lab K Aloe Eyes. Tanggalin lang natin yung ano. Mukhang ito ay 8 din. It's a 7. Okay, it's a 7. It's a 7. Itong Celimax Noni Acne Cleanser. Dito na lang natin siya ita-try. Alright. Ko yung pipikit. Hulaan ko to. Feeling ko 6.
Nag-green din agad. My gosh. Ay, hindi. Nag-yellow. Ah, pH level lang din siya. Pagka 7 din pala to. 7 or 6. Mga 6.5 yung lastly, itong Mangbin facial cleanser. Sayang. Okay, konti lang kasi sayang. The Mangbin so healthy siya sa skin barrier.